Siguraduhin mong nailagay mo na ang lahat ng sangkap sa loob ng palayok. Esmeralda, hindi mo kailangang madaliin ang proseso ng paggawa. Dahan-dahanin mo lang ang paghalo nito bago mo isalang sa apoy. Alalahanin mo, Esmeralda, hindi lang ito isang ordinaryong langis. Ito ay pinaghalo ng matandang kaalaman ng ating mga ninuno. Ang langis na ito ang nagpoprotekta sa atin laban sa mga sakit at nagsisilbing babala kapag may masamang nilalang sa paligid. Oo, Tay Delphine. Wala ho kayong dapat ipag-alala. Tatandaan ko po ang lahat ng tinuturo ninyo at sisikapin ko pong gawin ito ng tama. Mabuti kung ganon. Ipagpatuloy mo lang ang paghalo. Sa basbas nagliwanag at sa bantay na espiritu ng mga sinaunang lahi. Lumen contra tenebre. Huwag mo kaming ilagay sa kapamakan. Revela non celere. Kadiliman ay... Ano yun? Bakit po parang may bumagsak na mabigat na bagay sa taas ng bubong? At saka nanay, lolo yung langiso. Kumukulo na kahit hindi pa ito naisasalan sa apoy. Hindi ko nga alam, anak eh. Hindi pa yan dapat kumulo ng ganyan. Ay, ano pong nangyayari, Tatay Delphine? Bakit parang may sariling buhay ang langis? Ayaw na ho nitong tumigil sa pagkulo. Elay, anak, lumayo ka muna dito at baka matapunan ka nitong kumukulong langis. Ano ho bang ibig sabihin ng mga nangyayari ito, Lolo Delphine? Sino yun? Nanay, Lolo, kitao po sa labas. May nakita ko aninong dumaan sa bintana. Nagbigay na ng babala ang langis. Maganda kayo, Elaya po. Dahil may masamang presensyang nagbabantay sa paligid. At ramdam kong hindi ito basta-bastang nilalang. Ito'y isang nilalang na hindi lang kapamakan ang dala sa atin. Isang nilalang na maaari ding magdulot ng isang matinding pagkasira. Kung may isang bagay sa mundo na nagbibigay ng babala at yun ay ang pagkulo ng langis sa inyong kusina, magtataka ba kayo o magugulat? At handa ka rin bang malaman kung ano ang dahilan ng pagkulo nito? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Jupiter, at sa inyo rin, mga tagapakinig. May mga sugat na hindi agad-agad naghihilom, kahit pa anong gamot ang inumin at langis ang ipahid mo sa balat mo, galing sa mga taong malapit sa iyo. Ako po si Eli, mahigit 10 taon na rin ang nakalipas mula nang mangyari ang kwentong ito. Isang karanasang kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan, lalo pat ang laking pinsala na iniwan ito sa pagkatao ko. Lumaki ako sa isang simple, masaya at kumpletong pamilya, Sir Jupiter. 20 anyos ako noon at nasa kolehiyo na. May maliit kaming karinderya sa aming lugar, tapos ang tatay Hernan ko naman ay isang tricycle driver. Pero bukod doon, nagbebenta din kami ng langis. Yun ang pangunahing ikinabubuhay namin. Dating albularyo sa aming lugar ang Lolo Delphine ko. Ayon sa kwento ng Nanay Esmeralda ko ay madalas daw itong dayuhin ng mga tao para magpagamot dahil mabisa ang langis na ginagamit niya. Ngunit nang mawala ang kanyang paningin, tuluyan na rin siyang tumigil sa panggagamot. Kaya tinuruan na lamang niya ang nanay ko sa paggawa ng langis. Ito ang langis na binibili sa aming lugar, mapabata man o matanda. Ginagamit nila itong pampahid sa mga sakit sa balat at pananakit ng katawan, lalo na ang mga may rayuma. Akala ko noon, Sir Jupiter, simpleng langis lamang yun. Pero nagkamali ako dahil isang gabi habang tinuturuan ng Lolo Delphine ko ang Nanay Esmeralda sa paggawa ng langis, bigla na lamang itong kumulo kahit hindi pa naman ito nakasalang sa apoy.
mabilis at marahas na parabang may sarili itong buhay. Sa mga sandaling yun, matinding takot at kaba ang lumukob sa puso ko, lalo na nang maalala ko ang iniwang babala sa amin ng Lolo Delfin ko. Yun ay ang matinding pagkasira. Isang pagkasira na hindi ko napaghandaan. Elay, anak! Mag-almusal ka na muna bago ka pumasok sa eskwelahan. Mamili ka na lang ng ulam dyan sa mga lagayan na nasa mesa, ha? At kumuha ka na rin ng kakanin para may kainin ka mamayang merienda. May bikong kalamay at puto dyan. Ikaw na lang ang mamili ng gusto mo. Kailangan kong tapusin itong niluluto kong pansit bago ako magbukas ng karinderya. Request kasi ito ng Lolo Delfin mo. Maya-maya lang idadagsa na ang mga suki natin. Opo, Nay. Magbibihis lang po ako ng uniforme. Ay, oo nga po pala, Nay. Muntik ko na makalimutan. Yung teacher ko nga po pala nagbili sa akin ng langis kahapon bago po ako umuwi. Naabusan na ako kasi siya eh. Madalas pa naman pong sumpungin ng rayuma yon. Naku anak, bakit naman ngayon mo lang sinabi? Naubusan na tayo ng stock ng langis dito sa bahay. Kung nalaman ko lang kagad, napagtabi ko sana siya. Hindi pa kasi ako nakakagawa ulit. Yung mga natira kasi kahapon dito ay pinadala ko na sa Tatay Hernan mo kaninang madaling araw. Order kasi yon dun sa kabilang barangay kaya pinahatid ko na. Ganun po ba? Iyaan nyo, Nanay. Sabihan ko na lang po yung teacher ko na saka ko na lang siya dadalan kapag nakagawa na kayo ulit. Tulungan ko na din kayo mamaya sa paggawa, Nay. O siya, sige. Mas madali akong matatapos kung ganon. Teka, aalis ka na ba? Etong baon mo, anak. Naku, Nay, di na po. May sobra pa naman ho akong pera dito. Tabi nyo na lang po yan. O kaya, pandagdag nyo na lang po sa mga gastusin dito sa bahay. Napakaswerte talaga namin ng Tatay Hernan mo sa'yo, anak. Maganda na, masipag, at ubod pa ng bait. Naku, si Nanay ng bola na naman eh. Mahal na mahal ko po kayong dalawa ni Tatay, Nay. At napakaswerte ko din po na kayong naging magulang ko. Ano ba yan, anak? Pinapaiyak mo naman ang nanay eh. Mahal na mahal ka din namin ng Tatay Hernan mo, Elay. Lagi mong tatandaan yan. O siya, sige na. Bago pa tayo tuluyang mag-iyakan na dalawa dito, dalhin mo na itong binalot kong pansit sa Lolo Delfin mo. Madadaanan mo naman yung kubo niya bago ka pa makarating sa eskwelahan mo. Sige po. Love you, Nanay kong maganda. Kayo ni Tatay. Alis na po ako. Mahal din kita, anak. Mag-iingat ka, ha? O siya, sige na at may mga customer na tayo sa labas. Sa ganong eksena nagsisimula ang bawat araw ko, Sir Jupiter. Gigising ng maaga para tumulong sa aking nanay Esmeralda sa mga gawaing bahay bago ako pumasok sa eskwelahan. Simple lang naman ang pamumuhay na meron kami. Sa tuwing wala akong pasok, tinutulungan ko si nanay sa pag-aasikaso ng mga customer na bumibili ng aming mga ulam at lutong merienda. Samantala ang Tatay Hernan ko naman ay maagang pumapasada. Kung minsan hindi ko na siya naaabutan dahil maaga siyang umaalis. Siya rin ang naghahatid ng mga pa-order na langis ni nanay sa mga kalapit barangay namin. Kapag walang pasada, siya ang nakatoka sa kusina para magluto ng mga paninda naming ulam. Lumaki ako na puno ng pagmamahal. Lagi iyong pinapaalala at pinaparamdam sa akin ng mga magulang ko, pati na rin ng Lolo Delfin ko. Ano pa bang mahihiling ko? Isa pa napakaswerte ko rin dahil nagkaroon ako ng isang kaibigan. Mabait, maingay at madaldal nga lang. Hindi ko alam noon na ang payapang umagang yun, ang mga simpleng gawain, ang mga ngiti at ang normal na takbo ng aming buhay ay unti-unti nang magbabago. Uy, Elay! Bilisan mo naman! Kanina pa kita inaantay dito eh. Pakopya muna ako ng assignment natin.
At saka nabalitaan mo na ba yung nangyari kahapon dun sa kabilang section? Teka lang naman, Patring, aga-aga eh. Assignment na kaagad ang bungad mo. At saka yung sinasabi mo nangyari sa kabilang section. Saan mo na naman ba nahagilap ang balitang yan ha? Nauna na ako umuwi sa iyo kahapon pero heto. At kung ano-ano na naman yung chismis dala mo. Kaya ka nasasabi ang chismosa ng mga kaklase natin eh. Grabe ka naman sa akin, Elay. Hindi yun chismis, no? Totoo yun. At saka isa pa, alam mo naman kapag tungkol sa mga pinagagawa sa atin ng mga teacher, ikaw lang talagang maasahan ko. Ganda lang talagang ambag ko dito, friend. Lokaloka ka talaga. Halika na nga. Tuloy mo na lang sa classroom yung kwento mo habang kumukopya ka sa akin. May 1 oras pa naman tayo bago magsimula ang first subject natin. Mamaya na yung nahagilap mong chismis sa kabilang section. Halika na. Ay, nako. Salamat talaga, Elay, my friend. Ang ganda mo na nga, ang bait mo pa. Pero eto na talaga yung balita ko kanina ko pa talagang gusto sabihin sa'yo. Kilala mo naman si Chantal, di ba? Yung muse nila dyan sa kabilang section. Oo. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Isinugod kahapon sa klinik. Bigla na lang kasing nahimatay at nanghina. Hindi nila alam kung anong dahilan. Yung mga pantal niso sa buong katawan na bigla na lang lumitaw at nagsusugat-sugat pa. Naku, kung makikita mo lang ang mukha niya kahapon, Elay, sobrang putla talaga. Na para bang nawalan siya ng dugo. Alam naman natin na sobrang arte ng babaeng yun. Lalo na yung nanay niyang si Aling Mercy. Alagang-alaga niya si Chantal. Balita ko nga nilamok daw ay hindi daw pinadadapuan yun eh. Ha? Totoo ba yung mga sinasabi mo, Patring? Tsaka baka allergy lang yon. Baka may nakain siya na bawal pala sa kanya o nahalo sa pagkain niya na hindi niya alam. Oo nga, Elay. Hindi nga ba? Nauna kang umuwi sa akin kahapon. Tapos, ako naiwan pa dito dahil dun sa research paper na hindi ko matapos-tapos. Sumunod nga ako dun sa klinik. Pagkakita ko na nagkakagulo na yung mga estudyante, pati na din yung ibang teacher. At ayun na nga, ang sabi ng nurse kahapon na allergy daw. Pero ang weird lang kasi, hindi rin kumagaling kahit anong pahid nila dun sa ointment na nireseta sa kanila. Lumala pa nga raw nung gabi. Kaya ayun, dinala na sa ospital si Chantal para matingnan. Pero balita ko, Elay, mas lumala raw ang kondisyon niya na pwede niyang ikamatay. Naku, huwag naman sana mangyari yun sa kanya. Mag-knock on wood ka. Kawawa naman pala si Chantal kung ganun. Kumusta na kaya siya ngayon? Kaya pala di ko siya nakita kanina nung papasok tayo. Dati-rati nakatambay po yun sa labas ng classroom nila kasama yung mga kaibigan niya. Kala ko nga late na ako dahil wala akong nakita ng klase natin dyan sa labas. Oo. Kaya nga naalala ko yung langis niyo, Elay. Naisip ko lang na baka makatulong. Ikaw na nga nagsabi na maarte sila, Patring. Paano kung ayaw naman nila subukan yung langis namin? At isa pa, naubusan kasi kami ng stock ngayon Di pa nakakagawa ulit si nanay. Kaya kung sakali man na kailanganin nila, wala kami maibibigay. Naku, problema na nila yun kung ayaw nilang maniwala sa bisa ng langis ninyo. Tingnan mo nga yung scorecard natin. Nung kaka-transfer ko lang dito, ang dami pa nung pantal sa mukha. Pero kinabukasan wala na. At dahil yun sa langis nyo. Binida pa nga niya yun sa mga teacher natin Kaya nga nagisuki nyo na din sila, di ba? Lalo na si Ma'am Sheila na laging nirarayuma. Kaya nasa kanila lang talaga kung maniniwala ba sila o hindi. At saka isa pa, Elay, hindi naman yung babalik-balikan ng mga tao kung hindi mabisa. Hindi naman namin pinipilit yung langis sa mga tao. At kung may iba silang paniniwala, nirerespeto namin yun, Patring. May hindi pa ako nasasabi sa'yo, Elay. Kanina, bago ka pa makarating dito, nagkagulo ulit sa faculty ng mga teacher. Katulad ng nangyari kay Chantal, inimatay din yung bagong student teacher na si Ma'am Janice. Nagkaroon din siya bigla ng mga pantal sa katawan at parehong parang nauubusan na din ng dugo ang mukha. Pansin mo ba na puro magaganda na yung mga hinimatay? Baka mamaya tayo ng sunod. Ano ko ba naman?
Baka nagkataon lang, Patring. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ayoko ng mga ganyang biro, ha? Basta mag-iingat ka, Elay, ha? Hoy, may sinasabi ka ba? Wala. Nung mga oras na yun, bigla na lamang akong binundol ng matinding kaba. Lalo pa nang seryoso akong tingnan ni Patring. Walang mababakas ng ngiti at blanko lang ang titig niya sa akin. Kalaunan ay nginitian din naman niya ako, pero hindi nun napawi ang kaba na naramdaman ko ng mga oras na yon. Idagdag mo pang yung mga kwento niya na bigla kong ikinabahala. Naisip ko tuloy kung nagkataon nga lang ba talaga ang mga nangyari. Mahilig sa chismis si Patring, Sir Jupiter, pero minsan may mga kwento siya na para bang ang hirap paniwalaan, para kasing kwentong barbero eh. Sa kabila nun, pinapakinggan ko pa rin siya. Mahigit 3 buwan ko nang kilala si Patring, Sir Jupiter. Kahit bagong salta lang din siya sa lugar namin, mabilis ko siyang nakapalagayan ng loob at naging kaibigan kalaunan. Transfer student siya at halos sa lahat ng subject ay magkaklase kami. Kaya naman mas lalo kaming naging malapit na dalawa kahit pa mas matanda siya ng 2 taon sa akin. 22 anyos na si Patring at mag-isa lang siyang naninirahan sa isa sa mga paupahan sa likod ng malaking bahay na malapit lang sa eskwelahan namin. Ang sabi niya, nasa ibang bansa raw ang nanay niya na siyang sumusuporta sa kanya. Bukod doon, wala na itong iba pang nabanggit na kamag-anak. Hindi ko na din naman kasi siya natanong pa, baka kasi ayaw niya ding mapag-usapan yun. At bilang kaibigan niya, nire-respeto ko ang boundaries niya. Salamat naman at natapos din. Pakiramdam ko dumugo ang utak ko sa mga numbers na yun eh. Halika na nga, umuwi na tayo. Sabay na ako sa'yo, Elay. Ginutom ako bigla. Dadaan muna ako sa karinderya ninyo, ha? Malay mo, makalibre ulit ako ng merienda kay Aling Isme. Sobrang bait ng nanay mo, Elay, ha? Paampun na lang kaya ako sa inyo. Ikaw talaga. Para namang papayagan ka ng nanay mo na magpaampon sa amin. Seryoso nga ako, Elay. Gusto ko nang mabuhay ng normal. Hoy, ano ka ba? Ano bang tawag mo dito sa buhay natin ngayon? Hindi ba to normal sa'yo? Naku, halika na nga. Kung ano-ano na mga sinasabi mo, baka dala nga lang yan ng gutom eh. Elay, paano kung isang araw bigla na lang masira ang mga bagay na importante sa'yo at mga taong iniingatan mo? Ha? Hindi kita maintindihan, Patring. Ano bang binubulong-bulong mo dyan? Kanina ka pa sa classroom, ha? Gutom na gutom ka na ba talaga niyan, ha? Ang sabi ko, si Manong Guard, nahuli ng D na may kahalikang estudyante sa likod ng gym. Ayun, tinanggal na siya sa trabaho. Usap-usapan kaya nung isang araw. Ano ba naman yan, Patring? Saan mo na naman nasagap yung chismis na yan? Araw-araw na lang may dala kang balita, ha? Naku, bilisan na nga natin. Oh, ayun na pala si tatay. Dali, baka maunahan pa tayo. Siya pa naman ang nasa unahang pila, dali. Elay, hindi na pala ako sasabay sa'yo. Ha? Sa ibang araw na lang pala ako pupunta sa karinderya ninyo. At bakit? May problema ba? Akala ko ba gutom ka na, gusto mong makalibre ng pagkain sa karinderya namin. Tsaka nandito na tayo, oh. Ba't biglang ayaw mo na? Kanina lang atat-atat ka na makauwi tayo. Hindi na, Elay. Sa bahay na lang pala. May tinapay pa naman ako doon. Yun na lang siguro ang kakainin ko mamayang hapunan. Ha? Sige na, mauna na ako sa iyo. Hoy, ha? teka! Kita na lang Teka tayo lang! bukas, ha? Patring! Sumakay ka na, Elay. Umuwi na tayo. Pero yung kaibigan ko po, tatay. Ngayon na, Elay. Huwag nang matigas ang ulo. Opo, tayo na. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagbago ang isip ng kaibigan ko pagkakita niya kay tatay, Sir Jupiter. Naisip ko na lang noon na baka biglang tinubuan ng hiya sa katawan ng kaibigan ko. Bigla na lang kasi itong natigilan at nagmadaling umalis nung malapit na kami sa paradahan ng tricycle. Nay, nasan ka? Andito na po kami. Teka, maaga po ata kayo nagsara ngayon. Nandito ako sa may kusina, anak.
Maaga kasing naubos sa mga paninda natin, kaya maaga akong nagligpit. Pero nagtira naman ako ng ulam para sa inyong dalawa ng Tatay Hernan mo. Alam kong pagod siya sa trabaho at ikaw naman ay sa eskwelahan. At isa pa, hindi muna ako magtitinda ngayong gabi. Kailangan kong puntahan ng Lolo Delfin mo sa kubo niya para kunin yung mga sangkap na kakailanganin ko mamaya para sa paggawa ng langis. Oo nga po pala, Nay. Nangako ako na tutulong po ako sa inyo mamaya. Magbibihis muna ako, Nay, ha? Samahan na po kita pumunta kay Lolo Delfin. Sige anak, magbihis ka na at ipaghahain ko na muna kayo ng tatay mo. Teka, nasa na nga bang tatay mo? Hindi ba siyang kasabay mong umuwi? Bakit hindi ko siya nakitang pumasok dito? Opo. Hindi na po siya dumaan dito sa karinderya. Dumiretso na po sa likod bahay si Tatay, Nay. Mukha pong pagod na pagod eh. Kanina pa lang po sa paradahan ng tricycle eh. Medyo nakagalitan niya ako. Ay, ganun ba? Kaya ba ganyan ang itsura mo at walang kasigla-sigla? Pagpasensyan mo ng tatay mo, Elay. Baka nga talagang pagod siya, kaya umakto siya ng ganun sa'yo kanina. Pero hayaan mo at pagsasabihan ko, dahil hindi naman din tamang ginawa niya sa'yo. O siya, halika na at sabay-sabay na tayong sa bahay nalang kumain. Dadalhin ko na lang ang mga ulam na ito. Sige po. Mauna na kayong kumain. Wala akong gana. Masama po bang pakiramdam niyo, Tay? Simula po kanina eh. Ganyan na po kayo. May problema po ba? Wala ito, anak. Pagod lang talaga. Mahaba kasi ang pasada ngayon. Pagod lang ba talaga, Hernan? Kanina ka pa balisa at nakagalitan mo pa nga itong anak mo na hindi mo naman dating ginagawa kahit gaano kakabagod sa trabaho. Kahit sa karinderya nga eh. Hindi ka man lang dumaan. Ano bang nangyayari sa'yo, mahal? Wala mahal. Pasensya na, Elay, anak. Pagpapahinga muna ako. Masakit ang ulo ko. May service pa ako mamayang gabi. Service? Kailan ka pa tumanggap ng service tuwing gabi, Hernan? Hindi ba't ayaw mong bumiyahe sa gabi? Dahil sa'yo na nga din mismo nang galing na delikado na kapag mga ganong oras. Masyado ka ng maraming tanong, Esmeralda. Hayaan niyo muna ako makapagpahinga. Sinisigawan mo ba ako, Hernan? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Kami ng anak mo. Anong masama sa mga tanong ko, ha? Hindi lang kita pinuna kaninang umaga pagka-uwi mo galing sa kabilang barangay, pero ngayon, na ganitong inaakto mo sa amin ay hindi ko mapapalampas. Sinabi ko na pagod lang ako at gusto kong makapagpahinga. Ilang beses ko bang dapat ulitin yun sa'yo, Esmeralda? Para maintindihan mo sinasabi ko. Tama na ho, Tay. Nay, tama na ho. Aaminin ko, Sir Jupiter, hindi ako sanay na ganito sila. Ito ang unang beses na nakita kong nagtalo ang mga magulang ko sa harap ko mismo. Yun din ang unang beses na napansin ko ang kakaiba kay Tatay Hernan. Hindi lang dahil sa pagtaas ng boses niya, kundi sa paraan ng pag-iwas niya. Sa mga matang laging lumilihis tuwing may tanong si nanay, sa tono niyang puno ng inis na kahit kailan hindi ko pa narinig. Sanay akong makita si tatay na pagod pero hindi yung ganito. Noon kahit pagod siya, nakukuha pa nitong lambingin kaming dalawa ni nanay. Hindi yung ganito na parang may dinadala siyang mabigat na pilit niyang itinatago sa amin. Gusto kong magsalita, gusto kong itanong kung ano ang problema. Pero binili ko na lamang ang manahimik dahil pakiramdam ko noon, kapag nagtanong ako, may mga sagot akong maririnig na hindi ko pa kayang tanggapin. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw ay maaga nang nagbukas ng karinderya si nanay. Pinilit naming magpatuloy na parang walang nangyaring sigawan at walang tanong kagabi. Ramdam ko ang lamig at pagbabago ng pakikitungo ni tatay sa amin. Sa bawat kalansing ng kutsara, sa bawat bulungan ng mga tao ay hindi ko maalis sa dibdib ko ang namumuong kaba sa mga tanong na nagsisimula ng mabuo sa isip ko.
Elay, anak. Labasin mo nga muna si Patring at kanina pa yung naghihintay sa'yo. Ako na lang ang tatapos yung mga piniprito mong isda. Si Patring nandiyan sa labas? Nakakapagtaka naman. Ang aga pa. Ayaw na pumupunta dito nung maaga lalo pat wala naman kaming pasok ngayon. Oo, anak. At nakita ko pa nga siyang bumaba sa tricycle ng tatay mo. Inutusan ko kasi kanina ang tatay mong i-deliver yung mga ginawa kong suman at ginataang bilo-bilo sa mga suki namin sa palengke. Baka nung pauwi na nadaanan niyang kaibigan mo at isinabay na rito. Ah, ganun ho ba? Baka ganun nga po nangyari. Sige po, Nay. Puntahan ko na muna. Baka mainip na yan. Biglang umalis. Sige, anak. Pakiasikaso na rin ng mga ibang customer natin na nag-aalmusal dyan at bumibili ng ulam. Sige po, Nay. Ako na pong bahala. Good morning, Eli. Grabe, gutom na ako. Hindi ako nabusog sa tinapay kagabi. Kaya dito na ako kakain ng almusal sa karinderya nyo. Pautang muna ha. Kapag nagpadala na lang yung nanay ko, tsaka ako magbabayad. Ilista mo na muna. Nakakapanibago ah. Ba't parang ang mahiyain mo ngayon? Nasaan na ba yung kaibigan kong walang hiya? Uy, ano ba? Grabe ka naman sa walang hiya, Eli. Paano ba naman kasi? Kasalanan mo din naman. Sinasama na kita rito kahapon pero bigla ka na lang nagmadaling umuwi. Nakita mo lang si tatay Parang gusto mo nang magtatakbo agad palayo. Tapos ngayon sabi ni nanay nakita ka raw niya bumaba ng tricycle ni Tatay Hernan. Ano ba talaga nangyari sa'yo kahapon? Ano? Oo. Naglalakad kasi ako kanina nang makita ko ng tatay mo. Tapos, tinanong niya kung saan daw ba ako pupunta. Ang sabi ko, dito nga sa karinderya nyo. Kaya, ayun, sinabay niya na ako papunta rito. Yun nga din ang sabi ni nanay kanina na baka raw nakita ka at isinabay ka na nga at... sandali lang ha. Isang order lang po ba ng lugaw sa inyo? Kayo po? Sandali lang po Pakihintay na lang po. Ihatid ko na lang yung ulam sa mesa nyo. At ikaw, eto naman yung sayo. Alam kong paborito mo ang lutong tapsilog ni nanay. Ay, salamat. At makakakain na din ako ng totoong pagkain. Grabe ha. Ang dami niyong customer. Ang sasarap naman kasi talaga ng luto niyo. Hoy, dahan-dahan lang kasi Oh, tubig. Uminom ka. Para ka naman isang linggo hindi pinakain sa pagmamadali mo sumubo. Oo. Hindi nga ako pinakain. Hoy, ano binubulong-bulong mo dyan? Ay, ang sabi ko, ang sarap talaga ng luto ni Nanay Esme. Sus, wag mo nga akong daanin sa ganyan, Patring. Baka akala mo, nakakalimutan ko na hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano yung nangyari sa'yo kahapon. May importanteng inasikaso lang. Naalala ko kasi na may trabaho pa pala ako. May binilin kasi sa akin ng amo ko at hindi na yung pwedeng ipagpabukas pa. Hindi ko alam kung ako lang ba, Sir Jupiter, pero nung mga sandaling yun, bigla akong kinilabutan sa tono ng boses ng kaibigan ko. Biglang nanlamig ang bato ko nang tingnan niya ako ng seryoso sa mata. Pakiramdam ko noon, parang hindi siya ang Patring na nakilala ko. Matapos noon ay pinagpatuloy na nito ang pagkain. Ilang sandali pa dumating ang Tatay Hernan ko kung saan katulad ng kahapon ay nagmadali na namang umalis ang kaibigan ko. Hindi na nga niya natapos ang pagkain niya pero bago siya umalis, Sir Jupiter, sa pangalawang beses ay nakita ko na naman silang magtingin ng dalawa ni Tatay. Pakiramdam ko, parang may mali. Pero pilit ko na lamang ipinagsawalang bahala ayon kahit na may nagsisimula ng mamuong mga katanungan sa isip ko. Hanggang sa dumating ang dapit hapon, malapit na kaming magsara noon nang may bagong mukha ang dumating sa karinderya namin. Elay, anak. Ikaw na munang bahalang magbantay rito, ha? Ililigpit ko na muna yung mga ibang kalat sa kusina. Total, kaunti lang naman ang mga kumakain. At saka ilalagay ko pa pala sa mga bote yung nagawa kong langis. Nagtatanong na kasi yung mga iba nating suki sa kalapit barangay. Walang problema, Nay. Ako na lang din po ang bahala maglinis ng mga mesa rito para mabilis po tayo makapagsara.
O siya, sige, maiwan na muna kita. Magandang araw. May ulam pa kayo? Opo, meron pa. May adobo at ginisang gulay pa po kami. Ano pong gusto nyo? Dito po ba kayo kakain o ibabalot ko na lang ho? Napakaganda mong bata. Sariwang sariwa. Pasensya na po ate, di ko po kayo ganong marinig eh. Pwede niyo po bang ulitin ko anong bibili nyo? Adobo na lang, iha. Dito na din ako kakain. At isa pa, huwag mo akong tawaging ate. Baka nga, magkasing edad lang kami ng nanay mo. O kaya naman, ay mas matanda pa ako sa kanya. Matagal bago ako nakasagot noon, Sir Jupiter. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi ko mahanap ang mga salitang gusto kong sabihin. Bigla na lang akong napatulala sa mukha niya na para bang may kung anong puwersa na humahatak sa akin na siya lang ang tingnan ko. At hindi ko rin alam kung nagbibiro lang ba siya nang sabihin niyang magkaedad lang sila ng nanay ko. 45 na ang nanay ko at imposibleng magkaedad lang sila o kaya ay mas matanda pa siya. Napakabata pa ng itsura niya, Sir Jupiter. Parang kaedaran lang ni Ma'am Janice, yung student teacher namin na 3 taon lang ang tanda sa akin. Matangkad siya, maputi at ang ganda din ng mukha niya. Parang hindi siya bagay sa lugar namin. Mukha siyang may kaya sa buhay sa klase ng pananamit na meron siya. Napakapino din niya kung kumilos na parabang isa siyang heredera ng isang mayamang pamilya na bigla na lang napadpad dito sa amin. Kinilabutan ako sa presensya niya para kasing may kung ano sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Ito kasi ang unang beses na nakaramdam ako ng bigat ng pakiramdam sa taong unang beses ko palang nakilala. Yung mga bulungan na naririnig ko kanina ay biglang nawala at nang tingnan ko ang mga iba naming customer ay nakatingin na lamang sila sa misteryosang babae na nakaupo na ngayon sa isa sa mga bakanting mesa na narito. Nagmamasid sa buong lugar at kada magagawi ang tingin niya sa akin ay nginingitian ako nito. Isang ngiti na kakaiba. Ngiti na parang hinihigop ang lakas mo, nakakapanghina. At kung hindi ko pa naramdaman na may umalog sa akin, pakiramdam ko na mga oras na yun ay babagsak na lang ako. Elay! Elay! Uy! Ayos ka lang ba? Halika nga't maupo ka muna dito. Ba't parang namumutla ka? Patring, anong ginagawa mo dito? Kakain ka ba ulit? Hindi. May binalikan lang. Tapos, nakita kitang tulala rito. Etong tubig, inumin mo. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Baka pagod lang kaya bigla akong nanlambot bigla at parang pinupukpok ng martilyo yung ulo ko. Na. Ano nga yun? Ang sabi ko, ako na yung maghahatid ng mga ito at umupo ka na lang muna dyan at magpahinga. Kanino bang order tong adobo? Doon sa babaeng maganda na nakasuot ng puti at mahabang bestida. Oy, ayos ka lang ba? Ba't bigla ka nanginig at natigilan dyan pagkakita mo doon sa babae? Kilala mo ba siya? Ang bigat pala nito, Elay. Hindi ko siya kilala. Pero isang linggo ko na siyang nakikita sa malaking bahay na malapit sa tinutuluyan ko. Anong mabigat ka dyan? Hindi ka lang siguro sanay sa trabahong ganyan. Pero totoo bang sinasabi mo? Doon sa malaking bahay? Ang sabi ni Lolo Delphine ko, matagal na raw walang nakatira doon at hindi nila alam kung sinong may-ari. Mukha nga pinaglipasan na ng panahon ng malaking bahay na yun eh. Bukod sa malaki talaga, luma na. Oo. Ang sabi nila bagong lipat lang. Matandang byuda na raw siya at siya yung nakabili ng bahay na yun. Matanda? Sino matanda? Kung yung bagong lipat lang tinutukoy mo, di naman siya mukhang matanda. Tingnan mo nga mukha niya. Parang kasing edad nga lang natin siya, oh. At kung totoo man yung sinasabi mo na matanda na siya, bakit bata pa din itsura niya?
Clarita. Yun ang pangalan niya. Kasabay ng pagbanggit ni Patring sa pangalan ng misteryosang babae ay nakarinig kami ng nakakabiging sigaw. Isang sigaw na punong-puno ng takot na siyang bumulabog sa katahimikan ng aming lugar. Diyos ko po! Patring! Bigla na lang hinimatay yung bata! Teka, bakit ang bilis mamutla ng balat niya? Parang naubusan agad ng dugo! Sa loob ng 1 linggo, pangatlo na siya sa mga babaeng bigla na lang nahihimatay. Hindi ba apo ni Aling Faye yun? Yung magandang bata na lagi niya kasamang bumibili ng kalamay sa amin? Hindi ba't minsan na siya bumili sa atin nung tinulungan mo ako maglako noon? Nasaan na kaya si Aling Faye? At bakit mag-isa lang yung apo niya? Oo, siya nga. Ellie, teka lang! Saan ka pupunta? Huwag mo nang lapitan. Kaya ni nila yan. Alam nila lang gagawin sa bata. Tumawag naman sila ng tulong eh. Maya-maya lang, nandito na yung magdadala ng bata sa klinik. Pero Patring, yung langis ni Nani baka makatulong yun. Kung wala tayong gagawin, baka mas lalong lumala ang kondisyon ng bata. Tingnan mo oh, yung balat niya lalong pumupula at mukhang nagsusugat na. Kapag lumapit ka, baka ikaw nang... Nay, ano pong nangyari? Bakit puro paltos sa mga kamay niyo? Yung langis anak, bigla na lang uminit at kumulo habang nilalagay ko yun sa mga bote. Habang nagkakagulo ang mga tao dahil sa batang bigla na lang hinimatay ay nagmamadali namang lumabas ang nanay Esmeralda ko na galing sa kusina kung saan puro paltos ang mga kamay niya. Dahil doon bigla kong naalala ang sinabi sa amin ni Lolo Delfin na kukulo lang ang langis kapag may masamang nilalang sa paligid. Bigla akong nakaramdam ng matinding kaba at binalot ng takot habang isa-isa kong pinagmasdan ang mga tao sa karenderya namin. Hanggang sa mapunta ang tingin ko sa aking kaibigang si Patring at hindi ko alam pero bigla akong kinilabutan nang makita kong halos manlisik na ang mga mata niya habang nakatingin kay Clarita na prenteng nakaupo lang habang nakamasid sa mga taong nagkakagulo pati na rin sa batang babaeng nakahandusay na tila wala ng buhay. Wala man lang itong reaksyon sa mukha, Sir Jupiter, pero ilang sandali pa bigla na lang siyang ngumiti na siyang nagpatigil sa akin ng sandaling magawi ang tingin niya sa akin. Doon ako natigilan at hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinapos ng hininga ng mga sandaling yun. Walang may gusto sa nangyari sa batang iyon. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo, Esmeralda. Pero tay, kung hindi sana tumapon yung langis, naging sapat sana yun para matulungan yung apo ni Aling Faye. Sapat ang langis para mapagaling ang mga sugat niya. Pero hindi ang mailigtas ang buhay niya. Masyadong malakas ang nilalang na may gawa noon sa bata at masyadong mabilis ang mga pangyayari. Hindi ba sabi niyo po dati na pang-proteksyon ng langis? Na kaya nitong itaboy ang mga masasama? Pero bakit po ganun? Bakit hindi pa din nakaligtas yung bata, Lolo Delfin? Dahil hindi lahat ng sugat, Elay, ay kayang pagalingin ng langis. Kawawa naman si Aling Faye. Wala na siyang makakasama sa buhay. Yung batang yun na lang kasing tanging kasakasama niya sa buhay eh. Pero hindi ko pa rin maintindihan, Lolo. Ano po ba talagang nangyayari? Lahat ng mga naging biktima nagkakasugat-sugat ang balat at pare-pareho na ubusan ng dugo. Nagkataon lang po ba ang lahat ng mga nangyayari? Panahon na siguro para malaman mo ang totoo, Elay. May mga nilalang na namumuhay sa sariwa at malinis na dugo ng bata. At habang umiinom sila ng sariwang dugo, ay hindi sila tumatanda. Sila ang mga tinatawag na aswang. Aswang ho? Pero anong klaseng aswang naman po ang gagawa nun sa kanila? Wala rin pong ebidensya na may halimo na nagpakita ng oras na yun. Kaya paano? Opo. Mga aswang. At hindi lahat ng mga aswang ay halimaw ang kanilang itsura.
Ang iba ay mas maganda pa sa tao. Maraming taon na ang nakalipas. Hinubukan naming ubusin ang lahi ng mga aswang. Bukod sa proteksyon at pagbibigay alam na nasa paligid lang ang mga masasamang nilalang, ay gumawa din kami ng langis na pansunog. Madampi lang kahit konti ng langis na iyon sa balat nila, ay magiging abo sila. Buntis ang Lola Adelia mo noon, at para mailigtas ko silang dalawa ng Nanay Esmeralda mo, na nasa sinapupunan pa lamang niya, gumawa ako ng pain para maubos sila. Pero hindi sumapat ang pain na langis. Hindi ko alam na may natira pa pala sa lahi nila. Kaya po ba kumukulo ang langis dahil may aswang na umaaligid sa baryo natin? At yun din po ba ang dahilan, Lolo, kung bakit po kayo nabulag? Oo, Eli. Dahil isinumpa nila ako, Apo. Dahil sa ginawa ko. Parang ayaw tanggapin ng utak ko ang lahat, Sir Jupiter. Gusto kong sabihin na imposible na gawa-gawa lang to ng matatanda, pero habang pinapakinggan ko si Lolo, wala akong mahanap na dahilan para hindi maniwala. Nang sabihin niyang hindi lahat ng aswang ay halimaw ang itsura, na ang iba raw ay mas maganda pa sa tao, hindi ko alam kung bakit, pero isang mukha ang biglang pumasok sa isip ko. Si Clarita. Eli, anak. Ikaw na muna maghatid ng mga kakanin na to sa mga suki natin sa palengke. Kilala mo naman sila, hindi ba? May ibibigay akong listahan sa'yo. Kailangan ko na kasing umalis at late na ako dun sa servicean ko. Service? Ay, akala ko po ba kayo nakatoka ngayon na magluto sa kusina, Tay? Hindi, anak. Nag-usap na kami ng tatay mo. Siya na ang nagluluto ngayon sa karinderya. O sige na, alis na ako. Teka lang ho! Tay Hernan! Elay, Pati? Oh, teka, ano ginagawa mo dito? inahanap talaga kita. Galing ako sa inyo, pero hindi kita naabutan doon. Ang sabi ng Nanay Esme mo, kasama mo ang tatay mo para mag-deliver ng mga kakanin dito sa palengke. Pero hindi yun ang sadya ko, Elay. Eh, ano pala kung ganon? May nakitang bangkay ang mga rumorondang tanod kanina sa may tabing ilog. Ang sabi nila yung babaeng nakita nila, yung nanalo sa beauty contest sa kabilang barangay nung nakarang buwan. Si Chantal at Teacher Janice. Wala na din sila, Elay. Ano sabi mo? Diyos ko, totoo ba yan? Ano bang nangyayari sa lugar natin? Bakit parang sunod-sunod na mga babae namamatay? Naku, pati natatakot na ako. Bakit pakiramdam ko simula na dumating sa lugar natin si Clarita? Nagsimula na rin magkagulo ang lahat. Wala namang mga balitang ganito noon nung wala pa siya. Kagaya na lang ng mga oras na hinimatay yung apo ni Alin Fe. Hindi ba nandun siya noon? May hindi ka pa ba sinasabi sa akin, Patring? Ikaw ang unang nagsabi sa akin ng tungkol sa kanya, di ba? Ano pa ba ang mga nalalaman mo tungkol sa babaeng yon? At ang mga balitang yan, bakit ikaw lagi nakakaalam? Teka, ano mga yan? Bakit namumula mga braso mo? Huwag mo sabihin. Hindi, Elay. Mali ang iniisip mo. Hindi ako magiging katulad nila. Kagaya mo, natatakot na din ako sa mga nangyayari, Elay. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa'yo. Pero ano ang mga yan, Patring? Allergies. Hindi ko alam na may hipon pala yung kinain mong pagkain. Ilang beses ka nang kumain at umorder ng pansit na may sahog ng hipon sa karinderya namin, Patring. Pero hindi naman nagkaganyan ang balat mo, Ano ka ba naman, Elay? Hindi mo lang kasi napapansin na may baon ako laging gamot na anti-allergy. Kada kakain ako ng pansit sa inyo, naubos na kasi yung gamot. Kaya hindi na ako nakainom kinabukasan. Hindi ko na alam, Sir Jupiter, kung ano na ba ang paniniwalaan ko dahil maski ang kaibigan ko ay nakuha ko na rin na pagdudahan. Punong-puno ang isip ko ng mga katanungang maski ako ay hirap na hirap akong hanapan ng kasagutan.
Napilitan akong paniwalaan ang sinabi sa akin ni Patring na allergies nga lang ang nasa balat niya. Pero habang pinagmamasdan ko ang maputlang mukha ng aking kaibigan na hindi ako mapakali, hindi ito ang unang beses na nakaramdam ako ng ganito katinding kaba sa tuwing may mga bagay siyang sinasabi sa akin. Kaya simula nun, mas naging mapagmasid ako lalo na sa mga kilos niya. Pagkatapos akong mapakalma at tulungan ni Patring na ihatid ang mga paninda naming kakanin sa aming mga suki sa palengke, umuwi na kami. Malapit na kami sa paradahan noon, Sir Jupiter, nang makita ko si Tatay Hernan na kasama si Clarita. Masaya silang nag-uusap na akala mo matagal na silang magkakilala. Gusto ko silang puntahan noon pero nahuli na dahil sumakay na ng tricycle ni Tatay si Clarita. Naisip ko na lang na baka siya yung tinutukoy na service ni Tatay. Yun na lamang ang pinaniwalaan ko kahit pa sa loob-loob ko ay hindi yun simpleng service lang. Hanggang sa makauwi kami, bumungad sa akin ang isang eksenang halos hindi ko mapaniwalaang mangyayari. Eto na ang request mong ginuguan, Clarita. Ako nagluto niyan. Dahan-dahan at mainit-init pa. Kung gusto mo, dagdagan ko na rin ng kanin, baka kulang pa. Sabihin mo lang, ha? Nako, salamat ha, Hernan. Napaka-maasikaso mo talaga. Huwag mo ako masyadong sanayin sa ganyan. At baka hanap-hanapin ko. Ayos lang yun, basta para sa'yo, Clarita. Hayaan mo ng asawa ko, Clarita, at ganyan talaga yan. Lalo na sa mga bagong customer. Paraan niya yan para balik-balikan nila kami. At saka, pagpasensyahan mo na ha, kung medyo magulo dito. Alam mo naman, karinderya, baka hindi ka sanay sa ganito. Pero huwag kang mag-alala, tahimik at ligtas ang lugar namin. Ganun ba? Gusto ko nga yung ganito, Esmeralda. Tahimik, payapa, parang ligtas ako dito. Oo naman, ligtas ka dito, Clarita. Hindi ba mahal? Oo, mahal. Nay? Tay? Siya na ba ang anak niya? Oo, siya si Elay. Nag-iisang anak namin siya ni Hernan. Napakaganda naman ang anak niyo. Batang-bata. At parang hindi nakakasawang tingnan. At sino naman itong kasama niya? Siya si Patring, matalik na kaibigan ni Elay. Napakabait ng batang yan. Mas sunurin din ba? Nanay Esme, uuwi na po muna kami ni Elay sa bahay ninyo. May mga assignment pa po kasi kami at projects na gagawin. Pasahan na po kasi sa Lunes. Ay, ganun ba? O siya, sige na't mauna na kayo. Hatiran ko na lang kayo ng merienda ni Elay mamaya. Sige, Nanay Esme. Mauna na po kami ni Elay. Tay Hernan, Clarita. Hinayaan ko na lang na hilain ako ni Patring palayo sa karinderya. Hindi ko na nagawang magsalita pa. Hindi na rin ako nakapagpaalam kina Nanay Esmeralda at Tatay Hernan, lalo na kay Clarita. Nahuli ko siyang nakatingin hindi sa akin, kundi kay Patring. At kahit sandali lang yun, hindi ko makakalimutan ang tingin na ibinigay niya. Malamig at masyadong matalim, parang may gustong sabihin o ipaalala. Napalingon pa ako kina Nanay at Tatay Hernan dahil hindi mapakali ang dibdib ko. Kanina pa simula nang dumating kami at makita ko silang kausap si Clarita, ramdam ko na may mali. Hindi ko lang talaga maipaliwanag kung ano yun. Hanggang sa doon ako tuluyang natigilan, Sir Jupiter. Ang mga mata nila, wala kang makikitang kahit anong emosyon. Walang kislap, walang paggalaw, walang pagkurap. Opo, may sigla sa boses nila, may ngiti kapag kinausap ka. Pero yung kilos ng katawan nila may napansin akong kakaiba. Hindi normal at parabang may kumukontrol sa kanila. Elay, alis na ako. Hindi na kita masasamahan sa loob. Sa bahay ko nilang gagawin yung mga projects natin. Sigurado ka?
Pwede naman na dito na lang. Sabay na natin gawin para agad tayong matapos. Marami pa naman yun. Hindi, ayos lang ako. Kaya ko yun. Ikaw, magpahinga ka na muna dito. Mukha ka ng pagod eh. Sige, ikaw ang bahala. Di na kita pipilitin kung yun ang gusto mo. Salamat nga pala sa pagsama mo sa akin kanina, Patring. Naku, wala yun. Ano pa't naging kaibigan mo ko? Sige na, maiwan na kita. Mag-iingat ka, Eli. Patring? Bakit? May nakalimutan ka pa bang sabihin, ha? Huwag mo na nga akong tingnan ng ganyan. Uy, ano ka ba? Kinikilabutan ako sa'yo. Wala. Sige, mag-ingat ka din. Kung magbago man ang isip mo, bukas ang bahay namin para sa'yo. Nang maiwan akong mag-isa sa bahay, pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa akin. Sobrang tahimik, pero hindi yung katahimikan na may hatid na kapayapaan, kundi katahimikang nagbibigay ng takot at pangamba na baka sa susunod kami naman ng kaibigan ko ang mapahamak o kaya ay ang pamilya ko na mismo ang maging biktima ng nilalang na yun. Ano yun? May tao ba dyan? Lola Delphine, ikaw po ba yan? Nasaan ka? Sino yan? Ah! Eli? Si Eli ba yun? Eli, anak ko! Oh, Diyos ko! Hernan ang anak natin! Nay! Ang hapdi po ng mga kamay ko! Yung langis po! Bigla na lang kumunot tumalasik sa akin! Hindi na po ako nakaiwas! Kailangan nating puntahan ng Lolo Delphine ngayon din. Hindi na normal ang pagkulo ng langis. Mas tumindito kaysa sa nauna. Magmadali ka, Hernan. Kunin mo yung sasakyan. Pupunta tayo sa kubo ni Tatay Delphine ngayon. Kaya mo ba, anak? Sobrang sakit ba, ano? Opo, kaya ko naman pong tiisin. Kailangan nating malinisan din ang sugat mo, anak. Masyadong malalim ang bubog na sumugat sa kamay mo. Tatalian ko na muna, ha? Sige po. Para tumigil kahit papano ang pagtulo ng dugo. Tiisin mo muna hanggang sa makarating tayo sa kubo ng Lolo Delphine mo. Hernan, ano ba? Kumilos ka na. Pero, Esme, kailangan kong iatid si Clarita sa bahay nila. Bayad ako para sa service ngayong araw. Hindi ko naman siya pwedeng iwanan lang doon sa labas. Uunahin mo pa bang service na yan kaysa sa anak natin? Bakit, Hernan? Sino bang babaeng yan, ha? Tumigil ka na, Esmeralda. Huwag kang sumigaw. Hindi ka na nahiya. Nandito pa naman si Clarita. Pasensya na, Esmeralda. Ihiramin ko muna ang asawa mo. May tinawagan na ako para tulungan kayo mag-ina rito. Hindi bagay ang asawa ko para hiramin mo, Clarita. Isasama ko si Hernan at alam kong papayagan mo kami. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ng buo sa'yo ang asawa mo. Pero sa ngayon, akin muna siya. Hanggat hindi pa tapos ang trabaho niya. Oo, sa'yo muna ang asawa ko. Nay? Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Alis na kami. Magpagaling ka, Eli. Baka sa susunod, hindi lang yan ang abutin mo. Hindi ko na halos matandaan kung paano kami nakarating sa kubo ng Lolo Delphine ko, Sir Jupiter. Hindi rin ako halos makapaniwala sa mga nasaksihan ko. Nakarating kami sa kubo na wala sa sarili ang nanay Esmeralda ko. Walang imik at nakatingin lang sa malayo. Yun ay dahil may kumontrol sa kanya. Si Clarita. Malinaw sa akin na hindi sa basta-bastang babae. Doon pumasok sa isip ko ang babala noon ni Lolo Delphine. Unti-unti ay naiintindihan ko na ang pagkasira na sinasabi niya. Dahil nakikita ko na mismo ngayon na ang simpleng pamilya na meron kami ay sinisira ng babaeng nagngangalang Clarita. Lolo? Ang nanay Esmeralda. Kanina pa po siya hindi nagsasalita. Parang kahit anong tawag ko hindi niya ako naririnig. Papuin mo siya muna. Tapos maghanda ka na rin ng isang baso ng tubig. Pagkatapos ay kunin mo yung tuyong dahon na nasa garapon.
3 piraso lang ng dahon ang kunin mo, Eli. Nurugin mo ito at patakan mo ng konting langis na nakalagay sa tabi ng mga halamang gamo. Ipaamoy mo yon sa nanay mo. Opo, Lolo. Gagawin ko po. Huwag kang mag-alala, Apo. Magiging maayos din ang nanay mo. Kapag naamoy na niya ang gamot na yan. Eli, nasan tayo? Ang sakit ng ulo ko. Nay, sobrang nag-alala po ako sa inyo. Akala ko hindi ka na babalik sa normal. Hindi ko mapapatawad si Clarito sa ginagawa niya sa atin. Pasensya ka na, anak. Teka, nagamot na bang mga sugat mo? Hindi pa po, Inay. Hindi naman po masyadong mahapdi at tumigil na din po yung pagdurog po. Tsaka, anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman dito ni Clarita? Hindi niyo po ba napansin, Nay? Kinokontrol ho kayo ng babaeng yun. Pati si tatay napapaikot niya sa kamay niya. Nakita ko kung paano magbago yung mga reaksyon niyo kapag kinakausap niyo siya. Tingin ko, siyang sinasabi ni Lolo Delphine na dapat nating pag-ingatan. Pakiramdam ko, siyang may kagagawa ng lahat ng to, Nay. Hindi na dapat pang maulit ito, Esmeralda. Ang langis ay ginagawa para magbigay ng babala at proteksyon. Hindi ang makapanakit ng tao. Biski ikaw ay nakayang kontrolin ito. Isa lamang ang ibig sabihin ng mga nangyayari. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Wala na po bang bisa ang langis? Kaya po ba dumalas ang pagkulo nito at pati kami nakuha ng sakta nito? Nakakapagbigay pa ito ng babala. Ngunit kontrolado na ito ng nilalang na yon. Yung langis na mismo ang ginagamit niya para makapanakit ng tao. Kaya kahit anong gawing pahid sa mga sugat, ay hindi ito sumasapat. Pero Lolo, paano po nangyari yun? Wala naman pong ibang nakakaalam ng sangkap at orasyon sa paggawa ng langis. May tumutulong sa nilalang na yon. Ho? Pero sino, Lolo? Yon ang kailangan nating alamin. At kung sino ang nasa likod ng mga nangyayari sa lugar natin. Pero sa ngayon, dito na muna kayo magpalipas ng gabi. May importante lang kung kailangan gawin. Nay, magiging maayos lang ho ba si Lolo Delphine? Huwag kang mag-alala, anak. Kahit bulag ang lolo mo ay malakas ang pakiramdam niya. Kailangan lang nating magtiwala sa kanya. O siya, sige na at magpahinga na tayo. Si tatay po ba? Babalik ba siya? Nahanapin niya ba tayo dito, Nay? Mahal na mahal kita, anak. Lagi mo yung tatandaan. Gumuhit ang sakit sa puso ko nang hindi sagutin ng Nanay Esmeralda ko ang tanong kong yun, Sir Jupiter. Ramdam ko ang lungkot at sakit sa mga mata nitong pilit niyang tinatago sa akin. Doon pa lang alam ko nang may lamat na, may nagbago na sa masayang pamilya na nakagisnan ko. Nung gabing yun, Sir Jupiter, napakailap ng tulog sa akin. Kahit nakapikit ang mga mata ko, gising na gising naman ang isip ko. Parang may kung anong gumagalaw sa paligid. Hindi ko makita pero malakas ang pakiramdam ko at natatakot ako na kapag tuluyan akong pumikit, may mangyaring hindi maganda. Dahan-dahan kong nilingon ang nanay ko. Nakatagilid siya sa papag, mahimbing na ang tulog. Maayos na ang paghinga niya na parang walang nangyaring masama kanina. Hanggang sa makarinig ako ng kaluskos na nagmumula sa labas, isang yapak sa mga tuyong dahon na naapakan. Mabagal at parang sinasadyang wag gumawa ng kung anumang ingay. Napatayo ako at nanginginig na sumilip sa bintana. Dahan-dahan kong inangat ang manipis na kortina ni Lolo Delphine at doon nakita ko siya. May hawak itong isang maliit na bote na may lamang langis at hindi yun puno, kalahati lang.
pigil ang hiningang pinagmasdan ko ang sunod nitong ginawa. Hinuli niya ang alagang manok ni Lolo Delfin at kinatay. Kinuha nito ang sariwang dugo ng manok at nilagay sa bote ng langis. Akala ko guni-guni lang, akala ko pagod lang ang isip ko, pero nang kumurap ako, naroon pa rin siya. Ang Tatay Hernan ko. Hindi na ako nagdalawang isip at tumakbo papunta sa kanya. Tay, sandali lang. Wala kang nakita, Eli. Bakit mo pinatay ang mga manok ni Lolo Delfin? At ano gagawin mo sa langis na hinaluan mo ng dugo? Huwag kang makialam. Ano ba nangyayari sa inyo, Tay? Hindi ka naman dating ganyan na. Nasaan ang malambing at mapagmahal ko, Tatay Hernan? Pumasok ka na sa loob. At kalimutan mo ang lahat ng nakita mo ngayong gabi. Hindi! Kailangan mo sabihin sa akin ang dahilan mo, Tay! Sinabi na tumahimik ka! Aray! Tay! Bitawan mo ako! Nasasaktan po ako! Ano gagawin niyo? Huwag po! Tama na po! Tama na po! Hindi ko sukat akalain na pati sarili kong tatay ay magagawa akong saktan. Ang palad kong may sugat dahil sa bubog ay sinugatan palalo ni Tatay Hernan gamit ang patalim na ginamit niya sa pagkatay ng manok. Katulad ng ginawa niya kanina sa manok ay itinapat niya ang dumudugo kong kamay sa bote ng langis. Napasuka ako ng dugo at ng hina ang buong katawan ko. Kahit anong sigaw ang gawin ko parang walang naririnig ang Tatay Hernan ko. Nang mapuno ang bote, basta na lang niya akong iniwan. At sa liwanag ng buwan, Sir Jupiter, kitang-kita ko ang isang anino, isang nilalang na alam kong hindi tao. Inabot ni tatay ang bote at kinuha iyon ng anino. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, tumatak sa isip ko ang pagkislap ng mahahaba at matutulis nitong kuko at ang pangil na kumintab sa ilalim ng buwan. Elay, anak ko! Sinong may gawa sa'yo nito? Sino? Minahong ka, Esmeralda. Hindi yan makakatulong sa apo ko. Pero Tay Delfin, lalong lumala ang kalagayan ni Elay. Wala nang talabang langis. Nakikita niyo bang hitsura ng anak ko? Nagkasugat-sugat ng dating makinis niyang balat. Oh, Diyos ko! Ang anak ko! May paraan pa, anak. Gagawa tayo ng panibagong langis. Mas mabisa kesa sa nauna. Hindi ko mapapatawad ang may gawa nito sa anak ko! Sino yan? Magsalita ka. Anong kailangan mo? Lolo Delfin? Ako po ito, si Patring. Halika. Pasok ka, Patring. Nabalitaan ko po ang nangyari, Nanay Isme. Kung alam ko lang ho na mangyayari ito, sana hindi na lang ho ako umalis para may kasama si Elay. Walang may gusto nang nangyari, Patring. Pero hindi ako makakapayag na makipaghigantengan ako sa gumawa nito sa kanya. Hindi ko hahayaan na matulad siya sa mga naging biktima ng aswang na yan. Aswang ho? Oo. Isang aswang ang gumawa nito sa apo ko, Patring. Alam ko, dahil ganito rin ang ginawa nila noon. At bago pa maulit ang nakaraan, ay sisiguraduhin kong wala nang matitira ni isa sa lahi ng mga aswang. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Delfin? Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Bulag lang ako, pero matalas ang pakiramdam ko. Esmeralda, samahan mo ako. Wala na tayong oras at kailangan na nating magmadali. Ipagkakatiwala ko muna sa iyo ang apo ko. Alam kong hindi mo siya pababayaan, Iha. Opo. Ako nang bahala kay Elay, Lolo Delfin. Mabuti kung ganon. Esmeralda, halika na. Kailangan na nating umalis.
Hindi pwede tayong abutan pa ng gabi sa labas. Opo, Tay Delphine. Patring, iha. Ikaw na munang bahala kay Eli, ha? Huwag po kayong mag-alala, Nanay Isme. Hindi ko po pababayaan ang kaibigan ko. Mag-iingat po kayo. Hindi ko alam kung ilang oras akong walang malay, pero nagising na lamang ako sa isang marahang haplos sa ulo ko. Sobrang sakit ng katawan ko at nararamdaman ko din ang hapdi sa aking balat na nanunuot hanggang laman. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala sa mga nangyari at sa nilalang na nakita ko. Pakiramdam ko ngayon, Sir Jupiter, mas masakit pa sa kahit anong sugat ang ginawa sa akin ni Tatay. Tubig. Eli, gising ka na ba? Si Patring to, Eli. Patring, si tatay. Huwag ka munang magsalita. Halika, tutulungan kitang bumangon. Teka, dahan-dahan lang ha. Isandal mo na lang marahan ang likod mo dito sa unan. At hetong tubig. Uminom ka muna. Salamat. Patawarin mo ako, Eli. Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Huwag ka na umiyak. Sige, ikaw din baka pumangit ka. Mas gugustuhin ko nang maging pangit kaysa sa ganito. Teka, anong nangyari sa mukha mo? Ngayon ko lang napansin. Mga pasabang mga yan? At yan nasa kamay mo, bakit parang bakas ng hampas ng latte ko? Patring, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala ito, Eli. May katangahan kasi ang kaibigan mo. Naglinis ako ng bahay. Ayan ang inabot ko. Ganun ba? Sa susunod, mag-iingat ka na. Marahang tango lang ang isinagot sa akin ni Patring. At sa ikalawang pagkakataon alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo sa akin. Gaya nung unang beses na punain ko ang mga mapupulang pantal sa kanyang balat. Mahabang latay ang nasa braso niya at sigurado ako doon, hindi ko alam kung paano niya nakuha kung sino ang gumawa nun sa kanya. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Pareho kami ng kaibigan ko na nasa bingit ng panganib. Hindi na namin yun napag-usapan dahil nabaling yun sa pagkukwentuhan namin kung paano siya napunta rito sa kubo ni Lolo Delphine at kung paanong ipinagkatiwala nila ako sa kanya. Bago sumapit ang gabi, bumalik na sa kubo si Lolo Delphine at Nanay Esmeralda mula sa gubat. May dala silang mga halamang gamot, mga dahong bihira ko lang makita. May iba na kulay pulang ugat, may iba na tila nangingitim na, at mga tuyong dahon na pamilyar sa akin. Muli ay gumawa sila ng panibagong langis at yun ang pinanggamot nila sa akin. Huwag mong hayaan na lumamig ang langis, Esmeralda. Dahil mas mabisa kung mainit-init pa ang ipapahid sa balat ni Eli. Tiisin mo lang, anak, ha? Pagkatapos nito, gagaling ka na. Aray, masakit po, Nay. Hindi ko po ata kaya. Para po sinusunog ang balat ko, Nay. Tay, huwag na ho kaya nating ituloy. Nasasaktan na si Eli. Hindi ko siya kayang makita na ganito na nahihirapan. Ipagpatuloy mo lang, Esmeralda. Magtiwala ka sa bisa ng langis at sa kagustuhan mong mapagaling si Eli. Nanay, ang init po. Sa bawat pagpunas ng Nanay Esmeralda ko ng mainit na langis sa balat ko, pakiramdam ko'y unti-unting nauubos ang hininga ko. Parang sinusunog ang laman ko. Pero pinili kong tiisin ang sakit at hapdi dahil sa kabila nun may kakaibang ginhawa akong naramdaman sa buong katawan ko. Isa-isang naghihilom ang mga sugat sa aking balat.
Ramdam ko rin ang unti-unting pagbabalik ng lakas ko at pagsigla ng aking katawan. Hindi na ulit kumulo ang langis. Wala na ring balita tungkol sa mga aswang o kung may bagong nabiktima. Tahimik na ulit sa lugar namin. Akala ko magtatagal yun, Sir Jupiter, pero nagkamali ako. Hanggang sa isang hapon ay binasag ni Nanay Esmeralda ang katahimikang yun. Hindi na niya nakayanan pang manahimik nang makita na naman niyang magkasama si Clarita at ang aking tatay Hernan. Hanggang kailan mo dadalhin ang babaeng yan dito, Hernan? Tumigil ka nga, Esme. Huwag kang gumawa ng iskandalo dito. Baka marinig ka ng mga tao dyan sa labas. Mahiya ka naman. Tsaka ano bang problema mo kung dalhin ko si Clarita dito? Karinderya ito, Esme, at customer natin si Clarita. Sa'yo pa talaga nang galing yan, Hernan? Sa ating dalawa, ikaw ang dapat mahiya dahil ikaw ang gumagawa ng iskandalo ng pamilya natin. Dahil simula nang dumating ang babaeng yan, hindi ka na namin kilala ng anak. Sinabing tumigil ka na! Hindi na kita kilala, Hernan. Sa haba ng ating pagsasama, ngayon mo lang ako sinaktan ng ganito. Nasaan ang lalaking minahal ko? Nasaan ang asawa ko? Aalis na ako. Ihahatid ko pa si Clarita sa kanila. Tigilan mo ng katrabahan mong to, Esmeralda. Yan! Dahil din sa pesteng pagseservice mo kay Clarita, kinalimutan mo na kami ng anak mo. Mas pinili mo pang ihatid siya kaysa tulungan mo si Eli. Nasaan ka nung nag-aagaw buhay ang anak natin, ha? Sinisira mo ang pamilyang ito, Hernan! Buhay pa naman siya. Hindi ba? Anong sabi mo? Wala nang patutunguhan ang pag-uusap na to, Esmeralda. Mamili ka, Hernan. Kami ng anak mo ang kabit mo. Kapag lumabas ka ng pintuan yan, wala ka nang babalik ang pamilya, Hernan! Wala na! Akala ko, Sir Jupiter, wala nang mas isasakit pa yung saktan ka ng sarili mong ama ng pisikal. Pero meron pa pala. Yun ay ang makita kong nasasaktan at umiiyak si nanay habang nagmamakaawa ito na huwag kaming iwan ni tatay. Sakit, galit at pagkamuhi ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, Sir Jupiter, dahil napagtanto ko na kung sino ang tunay na kalaban. Ay, hayaan mo na si Tatay, Nay. Hindi natin siya kailangan. Dahil siya ang dahilan kung bakit muntikan na ako mamatay. Ano bang sinasabi mo, Eli? Si Tatay. Siya ang umatake sa akin nung gabing halos maubusan ako ng dugo. Natakot ako sabihin sa inyo yun ni Lolo Delphine. Dahil ayokong tuluyan tayong masira. Pero, Nay, kitang-kita ng mga mata ko kung paano inabot ni Tatay ang langis na may halo ng dugo ko ng gabing yun. Si isang nakakatakot na nilalang. Hindi na si Tatay Hernan ang kausap natin, Nay. Ibang tao na siya. Wala nang tatay. Bakit ngayon mo lang sinabi, anak? Paano kung maulit muli ito, ha? Paano kung saktan ka niya ulit? Hindi ko kakayanin pa, Eli. Si Clarita, hindi kaya siyang aswang? Yung bawat pagkulo ng langis kapag nandito siya, hindi na aksidenteng mga yun. Siya ang babala ng langis. Oh, Diyos ko. Hindi na tayo ligtas, anak. Magmadali ka. Babalik tayo sa kubo ng Lolo Delphine mo ngayon din. Si Patring, Nay. Kailangan ko siyang balaan. Isasama kong kaibigan ko at baka pati siya'y mapahamak. Pupuntahan ko muna si Patring, Nay. Susunod na lang po ako. Mauna na po kayo sa kubo ni Lolo Delphine. Mag-iingat ka, anak. Lakad takbo ang ginawa ko, makarating lang agad sa tinitirhang bahay ng kaibigan ko. May kalayuan din kasi ang inuupahang bahay ni Patring mula sa bahay namin, kaya naman madilim na nang matanaw ko ang tinutuluyan nito. Pero bago pa man ako tuluyang makalapit doon, isang malakas at nakakabinging sigaw ang narinig ko na nagmula sa malaking lumang bahay. Patring, ikaw ba yan? Nasaan ka? Buksan mo to, si Eli to. Patring! Tama na! Clarita! Wala kang kwenta! Napakasimple lang ng mga inuutos ko sa'yo.
Hindi mo pa magawa ng maayos! Kaya nararapat lang sa'yo ang maparusahan! Dahil hindi ko kaya mga pinagagawa mo sa akin. Hindi ako katulad mo. Ngayon ka magpaliwanag sa kaibigan mo. Mukhang sakto lang ang pagdating ng bisita natin. Elay. Anong sabi mo, Patring? Tama bang narinig ko? Nanay mo si Clarita? Ang halimaw na yan ay si Clarita? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na rito, Elay. Pakiusap, umalis ka na habang may oras pa. Nanlamig ang buong katawan ko, Sir Jupiter. Pakiramdam ko na manhid din ako ng mga oras na yun. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Ang kaibigan kong si Patring nakatayo sa harap ko. Duguan, nanginginig at sa likod niya ay isang halimaw. Namumula ang mga mata nito, may mahahaba at matutulis na kuko. Nakalabas din ng mga pangil at mahaba nitong dila na naglalaway na tila basabik sa sariwang laman at dugo. Matangkad ito, payat, maputla at litaw ang mga nangingitim nitong ugat sa katawan. Naaamoy ko rin dito ang napakasangsang niyang amoy na parang amoy ng nabubulok. Doon ko napagtanto na siya yung anino na nakita ko nung gabing halos bawian na ako ng buhay. Napaatras ako ng isang hakbang nang ngumisi ito sa akin at saka ako matalim na tiningnan. Nasaksihan ko ang pagbabagong anyo ng halimaw. Bumalik ito sa dati nitong anyo na maganda at mukhang bata na si Clarita na siyang nagbigay ng matinding kaba at takot sa puso ko. Kasabay nun ay ang tuluyang pagkasira ng tiwala ko dahil ang kaibigang pinanghawakan ko ay isa palang pintuan papunta sa kapahamakan ko. Clarita! Mga aswang! Mga aswang kayo! Elay, makinig ka. Diyan ka lang! Huwag kang lalapit! Wala akong kaibigang aswang! Wala! Patawarin mo ako, Elay. Kung may pagpipilian lang ako, ayoko mabuhay ng ganito. Gusto ko mabuhay ng isang normal na kagaya mo. Hindi ko gusto maging ganito, Elay, na maging isa sa lahi ng aswang. Oo, anak ako ni Clarita pero hindi ako katulad niya. At kahit kailan ayoko maging katulad ako ng nanay ko na pumapatay ng tao para lang mabuhay. Lahat ng pinakita ko sa iyo, Elay, lahat ng yun ay totoo. At gusto ko ngayon ang mga maalala mo sa akin. Yung mga magagandang pinagsamahan natin. At kung may hindi man totoo doon, ayun na yung pagkatao ko na nilihim ko sa'yo. Dahil ayokong malaman mo na may lahi ako ng isang aswang. Bakit hindi mo agad sinabi, Patring? Bakit? Yung paglapit mo sa akin at pakikipagkaibigan mo sa akin, planado bang lahat ng yon? Yung mga tao nagkasakit, paano mo may papaliwanag ang mga yun, ha? Paano? Sa lahat ng inutos niya sa akin, ang paglapit ko sa iyo ang pinakagusto ko dahil naging totoong kaibigan kita. Inutusan niya akong lapitan ka at kunin ang loob mo para madala kita sa kanya. Pero hindi ko siya sinunod. Dahil ayokong may mangyaring masama sa iyo, Elay. Sa bawat pagtanggi ko, nadalhin kita kay Nanay Clarita. Pinarurusahan niya ako. Yung mga pasa, latay na nakita mo sa katawan ko, siyang may gawa nun sa akin. At sa tuwing nangangailangan siya ng dugo, ako ang inuutosan niyang maghanap ng bagong bibiktimahin. At sinusuway ko siya. At dugo ko mismo ang binibigay ko sa kanya, Elay. Kaya may mga pantal na pula din sa balat ko na nakita mo at pamumutla ng mukha ko.
dahil inaalay ko ang sarili kong dugo sa kanya para wala nang iba pang mabiktima. Diyos ko, hindi totoo ang lahat ng ito. Yung mga naging biktima, hindi sila nagkasakit, Elay. Kinuha niya ang dugo at lakas ng mga ito para mapanatili niya ang maganda niyang mukha at walang hanggang kabataan. Kailangan kanya dahil ikaw ang pinakamaganda at dalisay sa lahat. Naniniwala siyang gamit ang dugo mo at buong buhay mo ay mapapanatili niya ang kanyang magandang anyo at maibabalik niya ang lahi ng mga aswang. Tapos na ba ang drama niyong dalawa? Nakakaiyak naman. Pero mas nakakaiyak siguro kung maisa sa katuparan ko ang mga matagal ko ng plano. Sinubukan kong humakbang paatras nang bumaling sa akin ang halimaw na si Clarita. Pero hindi ko maigalaw ang aking katawan dahil parang may isang puwersa na pumipigil sa akin. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin ng diretso sa akin. Tinatagan ko naman ang loob ko at nilabanan ang mga tingin niyang yun. Pero bigla akong nakaramdam ng panghihina sa aking katawan na parabang may humihigop ng lakas ko. Tama na, Nay! Itigil mo na to! Huwag mong idamay ang kaibigan ko! Tumahimik ka! Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang lahi natin na inubos ng mga walang kwentang taong yan! Hindi ako katulad niyong mga aswang! Kahit ano pa ang sabihin mo, ay sa akin ka pa rin ang galing! Ako ang nagluwal sa'yo sa mundong ito! At nasa dugo mo ang lahi ng pagiging aswang natin! Huwag kang maging tanga! Kagaya ng tatay mo! Hernan! Lumabas ka dyan at talian mo mga anak mo! Anong sabi mo? Anong anak? Kapatid ko si Patring? Oo, Elay. Anak ko din si Patring. Nauna kong nakilala si Clarita noon. At nagbuo ngayon sa pag-aakalang mahal ko siya. Pero nung malaman kong hindi siya tao, at nasa ilalim lamang ako ng isang hipnotismo, ay hiniwalayan ko siya. Sinubukan kong kuhanin si Patring sa kanya dahil ayoko madamay ang anak namin sa kasamaan niya. Ngunit wala akong nagawa. Inilayo niya sa akin ang kapatid mo. At doon ko nakilala ang Nanay Esmeralda mo. Siya ang tunay kong minahal at pinakasalan. Hipnotismo? Kaya ba nagbago ka sa amin ni Nanay? At alam mo ang bagay na yon, Patring? Kaya pala, yung mga tinginan yung dalawa ni Tatay. Niloko mo ko! Niloko niyo ako! Elay! Hindi ganun yun. Makinig. Tama na! Ayoko nang marinig pa mga kasinungalingan niyo! Elay, anak! Nasaan ka? Elay, nandito ng nanay. Sumagot ka, Elay, apo! Nay! Lola Delphine! Nandito po ako! Bitawan niyo ako! Tatay! Si Nanay at Lolo umuwi na tayo! Dalhin mo na siya ngayon dito, Hernan! Huwag kang tumunganga dyan! At sundin mo lahat ng inuutos ko sa'yo! Masusunod, mahal kong Clarita. Tama na! Itigil niyo na to! Huwag si Elay! Ako na lang! Pakiusap! Huwag ang kapatid ko! Dinala ako ni Tatay Hernan sa isang mahabang mesa na napapalibutan ng mga itim na kandila. Napakasangsang ng amoy ng usok noon, amoy na bubulok na hindi ko maintindihan kung ano. Nang tingnan ko ang mesa ay nangingintab yun sa pinaghalong langis at dugo na hindi ko sigurado kung galing ba sa tao o sa hayop.
Sinubukan kong makiusap at magpumiglas sa marahas na paghila sa akin ni Tatay Hernan. Pero para itong isang robot na sunod-sunuran lang sa lahat ng ipinag-uutos sa kanya. Napasailalim na naman ng hipnotismo si Tatay kaya kahit anong sabihin ko hindi nito naririnig. Maliban na lang sa utos ng aswang na kabit niya na si Clarita. Napatingin ako sa kinaroroonan ni Patring na nagsisigaw at pilit kinakalas ang tali na ginapos sa kanya ni Tatay Hernan. Umiiyak itong nakatingin sa akin. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa puso ko, Sir Jupiter, dahil alam ko sa sarili ko na sa kabila ng mga ginawa niya na kasinungalingan, naging biktima lang din siya. Kagaya ko. Sa wakas, matutupad ko na ang matagal kong pinaplano. At ikaw, Eli, ang pinakamahalagang sangkap para mangyari yon. Huwag na si Ella, ayoko na lang. Hindi maaari. Dahil dugo lang ng isang purong tao ang kailangan ko. Napakabango ng dugo mo, Iha. Ang ganda at kabataan mong yan ay mapapasa akin din. Isang walang hanggang buhay at pagbabalik ng lahi ng mga aswang. Yun ang hindi ko hayaang mangyari, Clarita! Halimaw ka, Clarita! Pagkawalan mo ang anak ko! Lolo Delphine, Nanay. At ano naman ang magagawa ng isang matandang bulag na kagaya mo? Kung nakaya ko noon na ubusin ang mga kalahi mo, ay kaya ko din gawin ngayon yon. Noon yun, Delphine. Pero hindi na ngayon. Dahil wala nang bisang langis na ginamit mo para ubusin kami. Mga walang kwentang mga tao. Hindi ako papayag na hindi ako makapaghiganti sa inyo. Uubusin ko din kayong lahat. Hindi ka magtatagumpay sa mga binabalak mo, Clarita. Hindi kailanman magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Nakuha ko nga si Hernan sa'yo, hindi ba? Si Eli pa kaya? Ayoko na! Tama na! Ang sakit! Nanay! Lolo! Ang sakit po ng balat ko! Para po ako sinusunog! Tulungan niyo po ako! Ayoko po dito! Kung ginamit niyo ang langis para sa proteksyon at babala, gagamitin ko naman ito laban sa inyo! Ang itim na orasyon at ang langis na hinaluan ng dugo ng mga aswang. Sa pamamagitan ng mga ito, ay may babalik kong muli ang lahi namin. At ang dugo ni Eli at walang hanggang kabataan ay mapapasa akin! Sangue setulium, pertenubrazum invocationem, Zenos aswangorum, resurgete sombres, eternam juventutem mie concedete, ut carum ianum quamas verat, et animam Diyos ko, kayo na pong pangalan sa anak ko. Diyos ko. Andagan mo ang loob mo, Esmeralda. Kailangan nating makalapit sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Kailangan nating maisaboy sa kanya ang dalisay na langis na walang bahid ng dugo ng kasamaan. Na wala ng bisa ang mga naunang langis dahil hindi na ito puro. Kinasangkapan niya si Hernan para bigyan ng dungis ang langis. Ako na lang po, Lola Delphine. Nani Esmeralda, kalagan niyo po ako. Bago pa makumpleto ang orasyon, kailangan makalapit na ako sa kanya. Ayoko po mawala si Eli. Siya nagparamdam sa akin kung paano mabuhay ng normal.
Tanging sigaw at iyak na lang ang nagawa ko noon, Sir Jupiter. Sobrang sakit ng nararamdaman ko sa mga oras na yon, para akong sinusunog ng buhay. Ang hapdi sa balat ko ay sumasagad sa laman hanggang sa mga buto ko. Bawat patak ng kumukulong langis na may halong dugo na dumadampi sa katawan ko ay parang unti-unting hinihigop nito ang lakas ko. Nang hihina at hilong-hilo na ako ng mga sandaling yun at pakiramdam ko anumang oras ay bibigay na ang katawan ko. Napatingin ako sa gawin ni na Lolo Delfin at nakita ko si Nanay Esmeralda na kinakalagan ng pagkakagapos ni Patring. Nang tuluyan siyang makawala, nakita kong kinuha niya ang boteng alam kong may lamang langis. Dahan-dahan siyang lumapit kay Clarita na patuloy rin sa pag-oorasyon. Nagtagpo ang mga mata namin ni Patring at doon lihim akong napaiyak. Dahan-dahan akong umiling sa kanya dahil alam ko kung ano ang balak niyang gawin. Alam ko kung ano ang gusto niyang mangyari, pero ayokong pati siya madamay pa. Sa nanlalabong mga mata ay napalingon din ako saglit kay Tatay Hernan. Nakatayo lang siya roon, tulala at hindi makagalaw na parang wala sa sarili. Pero sa kabila ng malamig at walang emosyon niyang mukha ay may nakita akong tumutulong luha sa gilid ng mga mata niya at doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat. Malapit na! Malapit na! Hindi ka magtatagumpay! Hindi ko hahayaan na masaktan mo pa silang muli! Umalis ka dito, Patring! Dahil sisirain mo lang ang orasyon ko! At anong gagawin mo, ha? Hindi mo ko kayang kalabanin! Katulad ka din ng mga taong yan na walang kwenta! Kayong lahat! Kinuha niyo ang buhay na dapat para sa akin! Ang mga magulang ko! Si Hernan! Lahat kayo pagbabayarin ko! Isinusumpa ko na lahi na lang ng mga aswang ang mananaig! Tapos ng pagpapahirap mo sa amin, Nay! Ah! Ano yan? Ilayo mo sa akin yan, Patring! Ang balat ko nasusunog! Ang langis na yan ang puputol sa kasamaan mo, Clarita! Hindi! Hindi ako makakapayag! Magbabayad kayong lahat! Tama ng pagpapahirap mo sa amin! Ito ang nararapat sa'yo! Anak! Huwag mong gawin sa nanay ito! Ayaw mo bang magsama tayo ng habang buhay? Mas nanaisin ko pang mabuhay nang wala ka kaysa mabuhay na kasama ka kung kapalit naman ito ay walang hanggang kasamaan! Wala kang utang na loob! Sinaboy ni Patring ang lamang langis ng bote sa katawan ni Clarita saka binasag ang bote at itinarak sa kanyang laman ng mga basag na bubog. Unti-unting bumalik sa normal ang anyo ni Clarita. Nawala ang kabataan nito't napalitan ng matinding katandaan. Ang dati niyang itim na buhok ay biglang pumuti. Hindi nagtagal nasunog ang kanyang balat hanggang sa tuluyan na siyang maging abo. Dahil sa may dugo din ng aswang si Patring, ang natapong langis sa balat niya ay nag-iwan ng marka. Marka na hindi na maaalis pa habang buhay. Nagliwanag ang buong bahay, nawala ang mga nakakatakot na ingay, ang kaninang sakit na nararamdaman ko, biglang nawala. Sa pagkamatay ni Clarita ay nawala ang sumpa kay Lolo Delfin at ang bisa ng hipnotismo kay Tatay Hernan. Pero sa kabila noon, hindi na muli pang maibabalik ang mga bagay na nagkaroon na ng lamat. Parang hindi ko naramdaman ang panghihina na nararamdaman ko kanina, kaya mabilis akong nakalapit kay Patring at lumuhod sa harapan niya. Patring, naririnig mo ba ako? Gumising ka! Gumising ka! Nanay Esme, patawarin niyo po sana ako kung naglihim ako sa inyo. Mahal na mahal kita, Elay. Hindi lang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang kapatid. Sana mapatawad mo ako. Pinatatawad na kita.
Hindi mo ginusto mga nangyari sa akin. Katulad ko, isa ka din sa naging biktima. Alam kong ginawa mo lang lahat ng yon para sa ikabubuti ko. Salamat sa ginawa mo sakripisyo para mailigtas ako, Patrick. Salamat sa Diyos at ligtas na kayo mga anak. Wala kang kasalanan, Patring. Salamat sa pagprotekta mo kay Eli. Tapos na. Wala nang sakit at paghihirap. Ang sumba ay natapos na. Sa hinaba-haba ng panahon, ay sa wakas, nakita ko ding muli ang liwanag na matagal nang ipinagkait sa akin. Masaya po ako na nakakakita na kayo ulit, Lolo. Mabuti pa siguro kung bumalik na tayo sa kubo. Kailangan ng magamot ni Patring at kailangan mo din ng pahinga, anak. Magiging maayos lang po siya, Nay. Huwag kang mag-alala, Elaya po. Ako na ang bahalang gumamot sa kanya. Halina kayo at dalhin na natin siya sa kubo. Ako na po magbubuhat sa kanya. Wala ni isa sa amin, nila nanay at lolo Delfin ang nagsalita nang biglang lumapit sa amin si Tatay Hernan at binuhat si Patring. May sakit pa na natira sa puso ko, Sir Jupiter, at hindi ko alam kung kailan yon maghihilom. Kahit pa nalaman namin na nasa ilalim lang ng isang hipnotismo si Tatay Hernan ay hindi na mabubura nun ang ginawa niya sa pamilya namin. Nay, kumukulo na hong langis. Hinaan mo lang ang apoy, anak, para hindi matapon. Oho, malapit naman ho itong matapos, Nay. O siya, at aasikasuhin ko na muna ang mga customer natin dito sa labas. Siya nga pala, bibisitahin mo ba ang lolo Delfin mo ngayon? Opo, ilang araw ko na din ho siya hindi napupuntahan sa kubo. At isasama ko na rin po pala si Ate Patring. Sige anak, at baka tanghaliin pa kayo sa daan. Magdala ka na lang ng payong para hindi kayo mainitan. Opo, Nay. Mag-iingat kayo, mga anak! Tapos na kumulo ang langis. Halika na, Ate Patring. Inihintay na tayo ni Lolo. Bumalik ang sigla sa lugar namin, pero hindi sa aming pamilya. Naalala na ni Tatay Hernan ang lahat ng nagawa niya nung nasa ilalim pa siya ng hipnotismo. Humingi siya ng tawad sa amin lalo na kay nanay. Pero hindi na muli pang bumalik sa dati ang pamilyang punong-puno ng sigla at pagmamahal noon. Umalis si Tatay, dala ang mga alaala ng kahapon. Hindi ko masisisi ang Nanay Esmeralda ko kung hindi pa niya kayang magpatawad at tanggapin muli si Tatay sa buhay namin. Dahil maski ako, hindi ko pa makita ang dahilan na patawarin siya. May takot pa din kasi ako dito sa puso ko na baka maulit yung nangyari. Yung muli niyang pagtalikod sa amin na pamilya niya dahil lang sa isang babae. Lumipas pa ang ilang buwan at marami pa ang nagbago. Iniwan na din kami ni Lolo Delfin. Nagkasakit po ito at tuluyan ang namaalam sa mundo. Binilin din niya na kung maaari ay sa likod na lang ng kubo niya ay doon namin siya ilibing kasama ang pinakamamahal niyang si Lola Adelia. Habang si Patring naman ay hindi na siya bumalik pa sa dati. Yung Patring na madaldal, maingay, masigla na nakilala at naging kaibigan ko, hindi na ito pala salita at lagi na lang nasa malayo ang tingin. At ang mga marka sa balat nito ay hindi na din nawala kahit anong pahid pa ng langis ang gawin namin. Ito ang nagsilbing paalala kung ano ang nangyari sa kanya at kung saan siya nagmula. May kanya-kanya kaming mga sugat, Sir Jupiter. Hindi man yun tuluyang napagaling ng kumukulong langis ay umaasa ako na balang araw ang mga sugat na ito ay maghihilom din. At sa pagkamatay ng kabit ni Tatay, huminto ang pagkulo ng langis at hindi na din ito kusang kumukulo kahit hindi pa ito naisasalang sa mainit na apoy. Hanggang dito na lamang po, ito po si Eli at ito ang aking kwentong
Takip Silim. Maraming salamat po sa pakikinig. Isang kwento na tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Pagkakaibigan, yun ang ipinakita ng ating sender ngayon. Isang kwento na susubukin ka kung hanggang saan mo kayang manindigan kahit ano pang pagsubok ang dumating sa inyo. Kung meron man kayong gustong ibahagi ng mga opinyon ninyo tungkol sa kwento ni Eli, pwede niyo pong ilapag dito sa comment section. Huwag rin kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Kwentong Takip Silim at ang iba pa naming channel para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan at misteryo. Marami pong salamat.